Marshall Peak, Kabanata 5977. Ang karapatang mabuhay. Kapag nabuksan na ang nakatatak na kadiliman, magiging mahirap itong isara. Nang ang 10 martial ancestors ay tumayo sa unahan ng larangan ng digmaan, na humarap sa mga ancient monster race at walang oras upang alagaan ang iba pang mga bagay, ang Black Ink ay nagawang masupol ang ilang mga reinforcement at humantong sa human race sa likod niya sa tagumpay. Habang lumilipas ang panahon, lumalakas ang kanyang lakas. Nagawa na niya ang gusto niyang gawin noon, at ang kanyang pangalan ay ipinasa sa buong sangkatauhan. Wala siyang masyadong iniisip, gusto lang niyang tapusin ang laban na ito sa lalong madaling panahon para magkaroon ng panahon na samahan siya. Para sa layuning ito, handa siyang gumamit ng anumang paraan na kinakailangan para sa human race na natatakot sa labanan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng isang malakas na puwersa upang gawin silang walang takot. Sa katunayan, sinimulan pa niyang ipalaganap ang kanyang kapangyarihan sa mga universe world upang ang mga taong ito ay maging mas malakas sa lalong madaling panahon. Sulit ang lahat ng pagsisikap. Si Mo at ang iba pang 9 na martial ancestors ay pumatay ng maraming ancient monsters sa harapan ng larangan ng digmaan at nanalo ng isang mahusay na tagumpay. Ang hukbo ng human race na pinamunuan niya ay marami ring mga nagawa sa iba't ibang larangan ng digmaan. Ang lugar ng pamumuhay ng ancient monster ay patuloy na pinipigilan. Malapit nang harapin ng human race ang huling tagumpay nito. Nang makitang muli sa harap niya si Mo, na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon, tuwang-tuwa si Black Ink, tuwang-tuwang ikinwento kay Mo ang tungkol sa kanyang mga pagsusumikap at mga nagawa sa paglipas ng mga taon, na lubos na hindi napapansin ang kapitan sa mga mata ni Mo. Humiling siya kay Mo na pagkatapos ng digmaan, hindi na sila maghihiwalay. Napakamot sa ulo si Mo at pumayag. Simula noon, kahit saan siya magpunta, palagi siyang isasama ni Mo. Nawala na ang dati niyang awtoridad at hindi na pinayagang pumasok sa larangan ng digmaan, ngunit wala siyang pakialam. Kung ikukumpara sa papuri ng hindi mabilang na tao at pagsunod sa kanya ng mga taong iyon ng masunurin, ang pinakanagustuhan niya ay ang tahimik na manatili sa tabi ni Mo. Sa wakas ay natapos na ang digmaan, at ang human race ay nanalo sa huling tagumpay, na naging mga Panginoon ng mundong ito. Ang mga ancient monster race ay napatay, at bagamat mayroon pa ring mga nakaligtas sa monster race, hindi na sila maaaring magdulot ng anumang gulo. Dinala siya ni Mo sa isang mahabang paglalakbay, na nagpapahintulot sa kanya na masaksihan ang kagandahan at kapayapaan ng mundong ito. Para silang tunay na magkapatid, at sa mahabang paglalakbay, lubos siyang inalagaan ni Mo. Naramdaman agad ni Black Ink na kahit mamatay siya sa oras na iyon, hindi siya magsisisi. Sa sumunod na mga taon, naitanong niya sa kanyang sarili ng higit sa isang beses kung bakit hindi siya namatay sa magandang alaalang iyon. Kung mayroon siya, magiging perpekto ang kanyang buhay. Isang araw, sinabi ni Mo na iuuwi niya siya para makita ang lugar kung saan siya ipinanganak. Bagamat medyo ayaw ng Black Ink na bumalik sa lugar kung saan siya nakagapos sa hindi mabilang na taon, dahil ito ang kahilingan ni Mo, natural siyang pumayag. Sabay silang umalis at bumalik sa primordial world. Naghihintay na ang 9 na magkakapatid. Matapos siyang dalhin ni Mo dito, malinaw niyang naramdaman ang pag-activate ng malakihang spirit array, na tinatakpan ang nakapalibot na kawalan. Natarante si Black Ink. Sinabi ni Mo ang totoo. Hindi niya akalain na isang araw ay lilinlangan siya ni Mo. Pagkabigla, galit, hinaing. Lahat ng uri ng hindi maipaliwanag na emosyon ay nanag sa kanya. Ang dahilan kung bakit siya dinala ni Mo dito ay para aisil siya dito muli. Ang nakaraang mahabang paglalakbay ay walang iba kundi ang huling magandang sandali. Parang tinutusok ng kutsilyo ang puso niya. Ang pagtitiwala na dati ay napalitan ng kalungkutan, dahilan upang mawala ang lahat ng katwiran sa Black Ink sa isang iglap. Pagkatapos ng mga taon ng pag-iipon ng lakas, ang ugali ni Black Ink ay ganap na nasira. Sa ilalim ng kanyang impluwensya, lahat ng nabubuhay na nilalang na nahawahan ng kanyang kapangyarihan ay naging kanyang mga alipors. Ang human race, nakakakuha lang ng kapayapaan sa loob ng ilang taon, ay muling nilamon ng walang katapusang apoy ng digmaan. Sa loob ng maliit na bahay, bahagyang napabuntong hininga si Black Ink habang mabilis na lumaki ang kanyang maliit na figure, na nagiging isang gwapong binata sa isang kisap mata. Bumangon siya, lumabas ng bahay, at tumangala sa langit, na wala sa pag-iisip ang kanyang mga mata. Napaka-inosente at mahabang alaala. Lumabas si Mo sa kusina, pinunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang apron, tumingin sa kanya at ngumiti. Aalis ka ba? Ibinaling ni Black Ink ang kanyang ulo at tinitigan si Mo ng masalimuot na tingin bago bahagyang tumango. Sinabi ni Mo. Sa lahat ng mga taon na ito, binaygo ka ng Sixth Sister. Itinaas ni Black Ink ang kanyang kamay para pigilan siya at ngumiti din.
Sixth sister, tama ka. Ha? Itinagilid ni Mo ang kanyang ulo at nalilitong tumingin sa kanya. Sabi ni Black Ink. Noon, masyado pa akong bata at walang muwang, iniisip na ganap kong makokontrol ang ganoong uri ng kapangyarihan. Napatunayan ng realidad na kahit ako ay nahirapang hawakan ang ganoong uri ng kapangyarihan. Kung hindi mo lang ako pinili noon, natatakot ako na wala nang matitirang human race ngayon. Tumitig saglit si Mo bago biglang naunawaan ang isang bagay, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ibig mong sabihin. Napabuntong hininga si Black Ink. Ang ganyang kapangyarihan ang pundasyon. Isa lamang akong kamalayan na ipinanganak mula rito sa mahabang taon. Bagamat tinuruan mo ako ng lahat ng uri ng kahangahangang mga bagay, ang pamumuhay sa mundong ito ay hindi palaging isang magandang bagay. Kahit anong uri ng kamalayan ito ay ipinanganak, ang kapangyarihan nito ay patuloy na lalago. Isang araw, ang kamalayan na ipinanganak ay magiging alipin nito, nahahayaan itong kontrolin at alipinin ang lahat. Para bang sa mundong ito, hindi maiiwasan ang pagsilang ng Black Ink Religion. Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan ni Mo. Ibig sabihin ba nito na pagkatapos mabuklad ang iyong kapangyarihan, pinayagan ka nitong mabawi ang iyong pakiramdam sa sarili? Eksakto. Ngumiti si Black Ink at ngumiti. At ngayon, umiling ang Black Ink. Malapit na itong bumalik. Sixth sister, natupad mo ang iyong pangako, salamat. Tumangala si Black Ink kay Mo, bahagyang mamasa-masa ang mga mata. Noon, sinabi ni Mo na sasamahan niya ito ng tuluyan, na kahit saan siya magpunta, lagi niya itong isasama. Mula sa mga resulta, hindi sinira ni Mo ang kanyang pangako at binabantayan niya ang Primordial Heaven's Source Grand Restriction mula noong siya ay nabubuhay. Kahit namatay siya, nasa tabi niya pa rin ang anino niya. Gumawa ng huling pagsisikap si Mo. Kung payag ka, maaari tayong magpatuloy sa ganito. Bahagya niyang ipinilig ang kanyang ulo. Hindi ko na ito mapipigilan, at mula nang ako ay isinilang. Gusto ko ring magkaroon ng karapatang mabuhay. Ang mga salitang ito ay nagpasakit sa puso ni Mo. Ang bawat nabubuhay na nilalang ay may karapatang mabuhay pagkatapos nilang ipanganak at ituloy ang kagandahan ng buhay, ngunit paano kung ang pagkakaroon ng buhay na ito ay isang kasalanan? Tumingin si Black Ink kay Mo, ang kanyang mga mata ay malalim at malalim, na parang gusto niyang itatak ang figure sa kanyang harapan sa pinakamalalim na kalaliman ng kanyang buhay, na hinding-hindi malilimutan. Marahan siyang bamulong. Bukod dito, isang mundo na walang sixth sister. Hindi na kailangan pang umiral. Ibinuka niya ang kanyang mga braso na parang gusto niyang yakapin ang buong mundo. Lumakas ang hangin at lumundag ang mga ulap. Isang itim na liwanag ang biglang bumaba mula sa langit at dumapo sa katawan ni Black Ink, dahilan para tumaas ng husto ang kanyang aura. Kaagad pagkatapos, isang segundo, isang pangatlo. Ang lahat ng mga residente sa Dawn City ay tumangala sa gulat, tanging ang isang tuloy-tuloy na daloy ng itim na liwanag na nagmumula sa langit patungo sa isang tiyak na direksyon sa lungsod, kung saan ang isang nakakatakot na aura ay tumataas. Ang Radiant Divine Palace ay nasa isang ganap na gulo. Nais mag-imbestiga ng lahat ng mga Flagmaster, ngunit nang maramdaman nila ang nakakatakot na pressure, hindi nila maigalaw ang kanilang mga katawan. Napuno ng takot ang mga mata ng lahat. Ang malakas na hangin ay naging sanhi ng pagbagsak ng maliit na bahay, ngunit si Mo ay nakatayo sa lugar, ganap na hindi naapektuhan, dahil lamang sa Black Ink ay gumamit ng isang malakas na puwersa upang balutin siya at protektahan siya. Sa ika-2639 na mundo, nagtulungan sina Yang Kai at Moose Shadow para itaboy ang umaataking Black Ink Disciple at akmang isaaktibo ang Profound Gate para i-seal ang Black Ink Source, ngunit bago pa siya makakilos, biglang bumukas ang selyo sa sealed land at nag-transform ang Black Ink Source sa isang itim na liwanag na bumaril sa kalangitan at nawala sa isang kisap mata. Ito. Nagulat si Yang Kai sa hindi inaasahang pag-unlad na ito. Sa kabilang banda, ang ekspresyon ni Moose Shadow ay lubhang nagbago nang itinaas niya ang kanyang kamay at idiniin ito sa dibdib ni Yang Kai, na mapilit na humihimok, gising na siya, pumunta sa Primordial World. Iyan ang pinagmumulan ng aking lakas. Hanapin ang anino na iniwan ko doon at sasabihin niya sa iyo kung ano ang gagawin. Nagising si Black Ink. Bagamat inaasahan na niya ito, nang tunay na dumating ang sandaling ito, hindi mapigilan ni Yang Kai na makaramdam ng paninikip ng kanyang puso. Haharapin na ba niya ang pinakamatibay na pag-iral sa mundong ito? Tahimik niyang kinalkula na dapat ay pinigilan ng 30 hanggang 40% ang Black Ink Source. Sa madaling salita, ang lakas ng Black Ink ay lubhang hangina, ngunit kahit na ganoon, sino sa human race ang maaaring maging kalaban ng Black Ink? Kung hindi niya kayang talunin ang Black Ink, ang lahat ng kanyang mga pagsisikap noon ay nawalan ng saysay.
Wala na siyang oras para magtanong pa. Sa ilalim ng patnubay ng kapangyarihan ni Mo, ang kanyang anyo ay nagbago sa isang stream ng liwanag at nawala. Sa oras na ito, sa labas ng Primodile Heaven's Source Grand Restriction, huminahon na ang labanan. Ang biglaang paglitaw ni Zhang Ruoxi ay hindi lamang nagdala ng 8 9th grade Small Stone Race na personal na gwardya, kundi pati na rin ang daan-daang milyong tropa ng Small Stone Race. Sa agwat sa Great Restriction, ang Black Ink Clan ay hindi na nang ahas na magpadala ng mga reinforcement, kaya paanong ang hukbo ng Black Ink Clan sa labas ng Grand Restriction ay magiging kanilang kalaban. Ang battle formation ng Small Stone Race ay sunod-sunod na tumagos sa larangan ng digmaan. Unang hinati ang hukbo ng Black Ink Clan at pagkatapos ay unti-unting nilalamon. Mayroon ding 2 giant spirit gods na nagngangalit, sa loob lamang ng ilang araw, ang hukbo ng Black Ink Clan ay ganap na nalipol. Kung nahaharap sila sa napakahirap na sitwasyon noon, maaaring tumakas ang hukbo ng Black Ink Clan. Gayunpaman, ito ang Primodile Heaven's Source Grand Restriction, ang pinagmulan ng lakas ng Black Ink Clan. Saan sila maaaring tumakas? Ang pakikipaglaban hanggang kamatayan ay maaaring magpahina sa lakas ng kalaban at mabawasan ang pressure sa mga clansmen sa loob ng Grand Restriction. Sa gayong mga pagsasaalang-alang, ang pinakahuling kinalabasan ng Black Ink Clan dito ay ganap na pagkalipol. Ang hukbo ng human race, na nasa kalagitnaan pa ng paggaling, ay pinanood ang eksenang ito mula sa malayo at medyo nakaramdam sila ng kontrahan. Sa orihinal, sigurado silang matatalo sila, ngunit dahil sa dakilang hukbo ng Small Stone Race, nagkaroon sila ng pagkakataong ibalik ang mga bagay, ngunit ang kasalukuyang tagumpay ay hindi ang kinalabasan. Kung gusto nilang manalo sa digmaang ito, kailangan nilang lumahok sa isang mas malupit na labanan. Basag. Biglang, isang kakaibang tunog ang umalangaw mula sa kawalan, at bago pa man makapag-react ang sinuman sa mga masters ng human race, ang solemne na boses ni Wukwang ay umalangaw. Mag-ingat, ang Grand Restriction ay malapit ng masira. Basag. Ang mga tunog ay naging mas puro. Ang natitirang hukbo ng human race ay agad na nagsimulang magpakilos at mabilis na napalitan ng isang malakas na puwersa. Sa ilalim ng titig ng hindi mabilang na pares ng mga mata, sa walang katapusang kadiliman ng kawalan, lumitaw ang mga bitek mula sa manipis na hangin at sa isang kisap mata ay naging kasing siksik ng sapot ng gagamba. Kasabay nito, isang figure ang sumugod mula sa isang partikular na lugar ng Grand Restriction at sumugod patungo sa hukbo ng human race. Ito ay si Wukong, na nagbabantay sa Primodile Heaven's Source Grand Restriction sa loob ng libu-libong taon. Martial Peak, Kabanata 5978. Ang daan patungo sa kinabukasan. Malapit nang masira ang Primodile Heaven's Source Grand Restriction, kaya walang saysay na manatili si Wukong dito. Sa kabaligtaran, makakaranas siya ng backlash mula sa pagkawasak ng Grand Restriction. Dahil dito, matapos mapagtanto na ang sitwasyon ay naging hindi na maibabalik, agad siyang nakalaya mula sa Primodile Heaven's Source Grand Restriction. At least, masisiguro niyang hindi siya masasaktan. Para kay Yang Kai, na nasa Primodile Heaven's Source Grand Restriction pa rin, hindi siya makapagbigay ng maraming tulong. Ang maraming master ng 9th grade human race ay interesado sa kanyang lakas, dahil kasalukuyang naglalabasan si Wukong. Ilang human race master lang ang nakakaalam tungkol sa pag-iral ni Wukong at alam na siya ay ipinadala dito ni Yang Kai upang bantayan ang Primodile Heaven's Source Grand Restriction, ngunit walang nakakaalam kung gaano siya kalakas, kahit na si Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, noong ipinadala niya si Wukong dito, ang taong ito ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Cultivator lamang. Bagamat kalaunan ay nalaman niya na si Wukong ay nakalusot sa 8th grade at 9th grade, dahil wala siyang anumang malapit na pakikipag-ugnayan sa kanya, nag-isip lamang siya tungkol sa kanyang lakas. Sa sandaling ito, sa wakas ay nahayag ang lakas ni Wukong. Isa itong pinakamataas na 9th grade master. Kung ikukumpara sa pinakamaraming human race master, sina Xiao Xiao at Wu Qing, malinaw na mas malakas ang kanyang lakas. Sa kasalukuyang sitwasyong ito, ang pinakamataas na 9th grade master ay talagang malaking tulong sa human race. Gayunpaman, bago magsaya ang sangkatauhan, isang pagbabago ang naganap. Ang pagtakas ni Wukong ay tila nagpabilis sa pagkawasak ng Grand Restriction, na nagdulot ng mas maraming bitek na lumitaw. Hindi nagtagal, ang Primodile Heaven's Source Grand Restriction na napanatili sa loob ng 1,000,000 taon ay nabasag na parang sirang salamin. Napuno ng mga butil ng liwanag ang hangin. Nang mawala ang liwanag, ang lumitaw sa kanilang paningin ay isang walang katapusang itim na kulay. Ang itim na kulay ay tila may sariling buhay habang umiikot, lumulutang sa loob nito ang aura ng hindi mahuhulaan na anyo ng buhay.
Noong ang Primordial Heaven's Source Grand Restriction ay nasa lugar pa, ang Black Ink Clan ay makakadaan lamang sa nag-iisang puwang na iyon. Kapag ang Human Race Expedition Army ay umatake, ang Black Ink Clan ay hindi nakapagpadala ng napakaraming reinforcement ng sabay-sabay, kaya ang sitwasyon ay higit sa lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Gayunpaman, ang mga bagay ay iba na ngayon. Ang Primordial Heaven's Source Grand Restriction ay ganap na nawasak, at lahat ng miyembro ng Black Ink Clan na nakatago sa loob nito ay agad na nakatakas. Walang nakakaalam kung ilan pang Black Ink Clan ang nakatago sa itim na kulay na iyon, ngunit ang tanging nakapagpasaya sa human race ay marami na silang napatay na Black Ink Clan noon, na nagpapagaan sa pressure na kailangan nilang harapin. Ang hukbo ng human race ay naghihintay na may halong hininga, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, wala ni isang miyembro ng Black Ink Clan ang lumabas mula sa kulay itim na dagat. Parang may kinatatakutan sila. Hindi nagtagal, napagtanto ng mga human race master ang nangyayari, si Zhang Ruoxi ang kinatatakutan nila. Ang lakas na ipinakita niya ngayon ay sadyang hindi kapanipaniwala. Nahigitin nito ang lakas ng isang giant spirit god at madaling pumatay ng isang royal lord master. Sa sandaling ito, nakabantay si Zhang Ruoxi sa harap ng hukbo ng small stone race. Bagamat siya ay nag-iisa, ang kanyang presensya ay sapat na upang hadlangan ang bilyon-bilyong Black Ink Clan na kumilos ng padalos-dalos. Bagamat ang pares ng purong puting pakpak sa kanyang likod ay maliit sa harap ng itim na kulay na tumatakip sa kalangitan, ang liwanag na ibinubuga nito ay isang bagay na hindi maitatago ng kadiliman. Naging sanhi ito ng maraming 9th grade master na namula sa kahihiyan. Kung hindi dahil sa biglaang pagsulpot ni Zhang Ruoxi, tiyak na mabibigo ang ikalawang ekspedisyon ng human race. Kung iyon ang kaso, maaari lamang nilang sundin ang naunang plano ng pag-urong ni Yang Kai at maghanap ng tirahan sa bagong mundo. Ngunit sino ang nakakaalam kung ano ang kalagayan sa bagong mundong ito? Sa harap ng hukbo, si Zhang Ruoxi ay nanatiling hindi gumagalaw. Sa kawalan sa harap niya, ang mga miyembro ng Black Ink Clan ay nanginginig sa takot. Ang lakas ng isang solong tao ay nakakatakot sa sukdulan. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Zhang Ruoxi, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kaibuturan ng itim na kulay. Parang may naramdaman siyang kung ano, ang mga pakpak sa kanyang likod ay nag-flash at nag-transform sa isang purong puting liwanag na agad na nawala sa itim na kulay. Mula sa malayo, may lumitaw na figure at isang boses ang pumasok sa tainga ni Mi Jinglan. Nasa loob si Sir, titingnan ko. Sa isang kisap mata, mas lalong naging mabangis ang tumblang black na kulay. Malinaw, hindi lang titingin si Zhang Ruoxi. Sa espasyong puno ng Black Ink Clan, kung gusto niyang magmadali sa lokasyon ni Yang Kai, kailangan niyang patayin ang kanyang paraan palabas. Sa Primordial World, ang magulong resulta ng Dawn City ay hindi pa nakakalma, ngunit ngayon lang, lahat ay nakakita ng isang figure na sumugod sa kalangitan sa gilid ng lungsod at nawala ng walang bakas. Matapos mawala ang taong iyon, nawala rin ang itim na liwanag na bumagsak mula sa langit. Bagamat wala ang phenomenon, ang gulat na dulot ng eksenang iyon ay mahirap iwaksi sa maikling panahon. Ang Saintes at Li Faiyo ay parehong tumingin sa direksyon na iyon, isang maalalahanin na tingin sa kanilang mga mata. Alam nilang nag-iisa ang unang henerasyong Saintes doon, kaya mahina nilang nahulaan na may kinalaman sa kanya ang hindi inaasahang pangyayari ngayon. Hindi nagtagal pagkaalis ng Black Ink, bumalik si Yang Kai sa lugar na ito sa tulong ng paghila ng shadow. Nakita niya kaagad si Mo na nakatayo sa harap ng kubo. Senior, tawag ni Yang Kai. Lumingon sa kanya si Mo, na parang inaasahan na niya ito. Nandito ka, nasaan si Little 11? Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tumingin sa paligid ngunit hindi niya nakita ang maliit na figure, na may hula na. Oo naman, sumagot si Mo. Nagising na siya, at ang selyadong kapangyarihan ay bumalik ng sunod-sunod. Hindi kayang tiisin ng mundong ito ang kanyang kapangyarihan, ngunit ayaw niyang sirain ang lugar na ito at umalis na siya sa aking space-time river. Bahagyang tumango si Yang Kai. Naiintindihan ko, magsisimula na ang huling labanan, at nagawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya. Nanalo man siya o natalo ay nakasalalay sa huling laban na ito. Senior, dahil nagising na ang Black Ink, oras na para umalis ako. Maaaring hindi siya mapigilan ng kasalukuyang lakas ng human race, ngunit gagawin namin ang aming makakaya. Sinabi sa akin ng huling anino na bumalik at hanapin ka, na nagsasabing ituturo mo ang landas sa unahan, kaya't mangyaring bigyan mo ako ng iyong patnubay. Nakahanap ka na ng sarili mong landas. Ngumiti si Mo sa kanya. Ha? Hindi naintindihan ni Yang Kai. Naglakad ka sa parehong landas tulad ng sa akin. Sabi muli ni Mo. Saglit na nag-isip si Yang Kai.
I-condense ang kapangyarihan ng 3,000 Great Daos sa iyong katawan at ipakita ang Space-Time River. Bahagyang tumango si Mo. Sinabi ko na sa iyo noon na lahat ay may kanya-kanyang Space-Time River. Mula sa araw na sila ay ipinanganak, ang Space-Time River ay nagsimulang dumaloy, na nagtatapos sa katapusan ng kanilang buhay, ngunit mula noong sinaunang panahon, walang sino man ang nakapagpakita ng kanilang sariling Space-Time River. Ako ang una, at ikaw ang pangalawa. Pagkasabi nito, bigla niyang tinanong si Yang Kai. Ang Heaven Opening Realm Method ng human race ay may depekto, dapat napansin mo iyon, tama ba? Tumango si Yang Kai. Ang 9th grade ay ang limitasyon ng Heaven Opening Realm Method, ngunit may mahina akong pakiramdam na ang 9th grade ay hindi ang katapusan ng martial level cultivation. Sa itaas ng 9th grade, dapat may mas mataas na level. Sa itaas ng 9th grade, mayroon talagang mas mataas na antas. Pagkumpirma ni Mo, nagulat si Yang Kai. Naabot na ni Senior ang antas na iyon. Hindi mapigilan ni Mo na matawa habang umiiling. Kung ako ay nasa ganoong antas, ang human race ay hindi nasa ganoong panganib ngayon. Bagamat hindi pa ako umabot sa ganoong antas. Nahawakan ko na, lihim siyang pinuri ni Yang Kai sa pagiging pinakamalakas na martial ancestor. Noong nakaraan, sinabi sa kanya ni Kang na ang mga martial ancestor ay siya pa rin ang 9th grade martial ancestors, ngunit ang kanilang lakas ay mas malaki kaysa sa ordinaryong 9th grade. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Mo ngayon na nasabi na niya ang mga misteryo sa itaas ng Heaven Opening Realm. Kahit na ito ay isang hawakan lamang, ito ay isang hindi kapani-pani walang gawa. Nalunod si Mo sa isang malayong alaala at dahan-daang ipinaliwanag. Ang pagsilang ng Heaven Opening Realm Method ay dahil sa kapalaran. Sa panahong iyon, ang human race ay nasa isang mahirap na sitwasyon, at ang ancient monster ay nagngangalit. Kung walang Heaven Opening Realm Method, ang human race ay magiging pagkain at alipin lamang para sa monster race. Sa panahong iyon, ang tadhana ng mundo ay tahimik na natipon sa human race, kaya ang human race ay nangangailangan ng paraan. Ang paraan na iyon ay ang Heaven Opening Realm Method. Gamit ang Heaven Opening Realm Method, ang human race ay patuloy na makakagawa ng maraming masters, na nagpapahintulot sa kanila na makipagkompetensya sa ancient monster race. Gayunpaman, ang langit ay mayroon ding sariling mga kalooban at batas, tulad ng primordial world na ito. Kung ang cultivation ng isang tao ay lumampas sa yugto ng Immortal Ascension Stage, sila ay tatanggihan nito. Ito ang mga kalooban at batas ng primordial world, ngunit maaari din itong ituring bilang paraan ng pangangalaga sa sarili. Ang tadhana ng mundo ay hindi nagbabago. Ang orihinal na tadhana ay pinakipot sa Divine Spirit, pagkatapos ay inilipat sa Ancient Monster Race, at pagkatapos ay sa ating human race. Sa paglipas ng mahabang taon, ang tatlong lahi ang pumalit bilang mga paboritong anak ng langit. Ito rin ang kalooban ng langit. Lumingon siya kay Yang Kai. Bakit sa tingin mo nangyari ito? Saglit na bamulong si Yang Kai sa sarili bago sumagot. Isang lahi ang nangingibabaw sa mundo, wala nang takot sa langit. Ang kapangyarihang kontrolado nila ay sapat na upang wasakin ang mundong ito, na nagdulot sa mundo ng isang pakiramdam ng krisis, kaya naman mayroong pagbabago sa tadhana. Ito ay isang bagay na naisip niya noon, kaya mabilis niyang nasagot ang tanong ni Mo. Tumango si Mo. Tama. Ang mundong ito ay patay, ngunit ito ay talagang buhay. Ito ay may sariling kalooban, at ang mga batas ay sariling kalooban. Gayunpaman, iba ito sa isang tunay na nilalang. Ito ay mataas sa lahat, at lahat ng may buhay na nilalang ay nasa ilalim ng kanyang pagbabantay. Kapag ang isang puwersa ay lumampas sa kontrol nito, ito ay itatama. Hindi ito personal na kikilos, at wala rin itong kakayahang personal na kumilos, ngunit magagamit nito ang lakas ng iba pang mga nilalang upang maibalik ang kaayusan at matiyak na ang lahat ay nasa tamang landas. Sa mahabang ilog ng kasaysayan, ang ancient monster race ang nagpabagsak sa pamamahala ng divine spirit at ang human race ang nakatakas sa pagkaalipin ng ancient monster race. Ngunit Senior, ano ang kinalaman nito sa aking landas? Nagtataka na tanong ni Yang Kai. Nagpatuloy si Mo. Siyempre may kinalaman dito, dahil ang Heaven Opening Realm Method ay regalo mula sa World Will, kaya ang Heaven Opening Realm Method ay may sariling kadena. Ang pagnanais na umasa sa Heaven Opening Realm Method para makawala sa mga tanikala na ito ay isang napakahirap na gawain. Sa mundong ito, iisa lang ang lugar na hindi kayang takpan ng World Will, at lahat ng nangyayari doon ay hindi nasa ilalim ng kontrol ng mundo. Nagningning ang mga mata ni Yang Kai habang siya ay nagsalita. Universe Furnace. Hindi ko naisip kung ano ang Universe Furnace, ngunit tiyak na ito ay isang bagay na hindi maaaring makagambala sa mundong ginagalawan natin.
Iginiit ni Mo. Sinabi ni Yang Kai sa kanyang puso, natural na hindi ito makagambala, dahil ang mundong ito ay binuksan ng Universe Furnace. Kung nagkataon, nakita ni Yang Kai ang totoong mukha ng Universe Furnace at personal na nasaksihan ang proseso ng paglikha nito. Gusto niyang sabihin ito kay Mo, ngunit ang oras ay mahalaga, at hindi ito isang bagay na maaari niyang tapusin sa maikling panahon, kaya maaari lamang siyang magpigil. Ikaw at ako ay parehong pumasok sa Universe Furnace at nakita ang Endless River sa loob nito, na pinalamutian ang sarili nating Spacetime River. Lumingon si Mo kay Yang Kai. Ang Spacetime River ay ang landas para sa hinaharap. Marshall Peak, Kabanata 5979. Ang huling regalo. Ang Spacetime River ang landas para sa hinaharap. Mukhang nag-isip si Yang Kai. Ang ibig sabihin ng senior ay, ang dahilan kung bakit ako nag-set up ng isang hadlang sa paligid ng aking sariling Spacetime River ay dahil maliban sa mga may kakayahang iligtas ang mundo, walang ibang may kakayahang pumasok dito. Kahit na mahanap nila ang Spacetime River ko, wala itong silbi. Kung ganoon nga ang kaso, mas mabuting putulin na ang lahat ng pag-asa na makapunta rito sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang karagdagang kawalan ng pag-asa. Itinago ni Mo ang kanyang sariling Spacetime River sa loob ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction. Nang sinunod ni Yang Kai ang patnubay ni Wukong upang mahanap ito, naramdaman niya ang isang layer ng paghihigpit sa kanyang pagpasok, ngunit madali niyang nalampasan ito. Noong una, inakala ni Yang Kai na ito ay dahil sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang lahi ng tao, ngunit nang maglaon ay nalaman niya na ito ay dahil siya rin ang nagpakita ng Spacetime River. Kung hindi dahil dito, kung ibang tao man ito, kahit na ito ay isang 9th grade Heaven Opening Realm Cultivator, hindi sila makakapasok. Sa human race ng Primordial World, ang tinatawag na Holy Child ay ang tagapagligtas ng mundong iyon, ngunit ang tagapagligtas na binanggit ni Mo ay isang taong makapagliligtas sa 3,000 mundo. Kung gusto kong talunin ang Black Ink, hindi sapat ang pag-asa lamang sa lakas ng 9th grade ko, maliban na lang kung makakalagpas ako sa tanikala ng 9th grade at maabot ang susunod na kaharian, minsan isang hakbang lang ang layo ko sa kaharian na iyon. Mabilis na nagtanong si Yang Kai. Ano ang susunod na kaharian? Bakit hindi pa nakakalusot si Senior? Nakangiting ngumiti si Mo sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang susunod na kaharian, ngunit kung bakit hindi ako nakalusot. Ito ay dahil ang aking Spacetime River ay hindi kumpleto. Hindi mapigilan ni Yang Kai na mawalan ng pag-iisip habang inaalala ang malawak at magandang ilog na nakita niya noon. Ang gayong malaking ilog ay talagang hindi kumpleto. Kung ito ay isang kumpletong Spacetime River, ano ang hitsura nito? Bukod dito, paano hindi kumpleto ang Spacetime River? Anong uri ng malakas na kaaway ang nakatagpo ni Mo na naging sanhi ng kanyang Spacetime River na hindi kumpleto? Wala bang paraan para ayusin ito? Tanong ni Yang Kai. Sa lohikal na pagsasalita, ang Spacetime River ay ang condensation ng 3,000 Great Daw ng isang tao. Kahit na nasira ito ng matinding labanan, hanggat buo pa rin ang pundasyon ng Great Daw ng isang tao, may pagkakataon pa rin itong ayusin. Mayroon lamang isang posibilidad na naging sanhi ng hindi naayos ng Spacetime River, at iyon ay ang pundasyon ng Great Daw ay nasira. Dahan-daang umiling si Mo. Hindi na ito maaayos. Ang mga alaala ng nakaraan ay sumagi sa kanyang isipan, na nagpapaalala sa kanyang araw na iyon. Napangiti ang mga labi niya. Nang lumunin ng Profound Gate ang isang bahagi ng kanyang Spacetime River, hindi niya ito gaanong pinansin at nalubog na lamang siya sa kagalakan ng pagliligtas sa Black Ink. Naisip niya na hanggat binuksan niya muli ang pinto, magkakaroon siya ng pagkakataon na makuha ang Spacetime River na nawala sa kanya. Sinong mag-aakala na nang buksan niya ang Profound Gate, walang iba sa likod nito kundi walang hanggang katahimikan at kadiliman. Hindi pa rin niya napagtanto ang kabigatan ng problema. Hanggang sa lumakas ang kanyang Spacetime River at naging dalisay ang kanyang cultivation na walang magawa siyang natuklasan na ang nasirang Spacetime River ay pinutol ang anumang posibilidad na siya ay umunlad pa. Kung hindi dahil sa aksidenteng iyon noon, nalalampasan na niya ang Heaven Opening Realm at narating ang misteryosong kaharian na iyon. Nanghihinayang. Hindi kailanman. Sinisilang niya ng kaunti ang sarili niya sa hindi niya pagtuturo sa kanya ng maayos matapos iligtas ang Black Ink. Sa oras na napagtanto niya ang nangyari pagkatapos, huli na ang lahat para baguhin ang anuman. Higit pa rito, parang wala siyang nakuha. Kung hindi lang nilamon ng Profound Gate ang isang bahagi ng kanyang Spacetime River, hindi niya ito mapapadalisay. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang napakalalim na world treasure. Sa pagtanggal ng mga alaala sa kanyang isipan, napawi ang ngiti ni Mo habang mataimtim na nakatitig kay Yang Kai. Nalakad mo na ang sarili mong landas,
maya-maya ay mararating mo ang dulo ng kalsadang ito at magbubukas ng bagong landas, ngunit ngayon ay wala akong maraming oras na natitira. Sana matupad mo ang hindi ko nagawa noon. Agad na nakaramdam ng matinding pressure si Yang Kai, ngunit sumasang-ayon lang siya. Gagawin ni Junior ang kanyang makakaya. Bahagyang ngumiti si Mo habang humakbang pasulong, tulad ng isang anino na nakasalubong ni Yang Kai sa gitna ng dagat ng Universe Worlds, marahang inilagay ang kanyang kamay sa dibdib ni Yang Kai. Pumunta ka, tapusin ang lahat ng ito. Ang human race ay nagdusa mula pa noong ancient era, at bilang mga pinapaboran ng mga anak ng langit, oras na para mamuhay sila ng mapayapa. Mabilis na sinabi ni Yang Kai. Pero senior, hindi mo pa sinasabi sa akin kung ano ang gagawin. Ang dahilan kung bakit siya bumalik dito ay dahil pinabalik siya ng huling shadow dito, ngunit pagkatapos ng mahabang pakikipag-chat, si Yang Kai ay hindi pa rin nakakatanggap ng malinaw na sagot mula kay Mo. Paano niya matatalo ang kasalukuyang Black Ink? Sinabi nga ni Mo na kailangan niyang makapasok sa susunod na kaharian, ngunit hindi pa niya nahawakan ang threshold ng susunod na kaharian, kaya paano siya makakalusot sa sobrang pagmamadali? Nanatili ang ngiti ni Mo habang unti-unting kumupas ang kanyang anyo. May iniwan ako para sa iyo, malalaman mo na ang gagawin. Nang mawala ang anino, ang figure ni Yang Kai ay bumangon sa kalangitan ng hindi mapigilan at mabilis na sumugod sa malawak at magandang space-time river. Sa pagkakataong ito, hindi na niya naramdaman ang kahit katiting na puwersa ng paghila. Sa 3,000 universe world na may selyadong Black Ink source, nakatakbo na siya sa 70% ng mga ito at matagumpay na naselyuhan ang higit sa 1,000 Black Ink source. Ngayong nagising na ang Black Ink, ang lahat ng Black Ink source na hindi pa naselyuhan ay nagbalik, kaya walang kabuluhan ang muling pagpunta sa mga mundong iyon. Ang kanyang figure ay lumutang pataas at pababa sa ilog habang ang mga undercurrent ng ilog ay umiikot. Biglang nagkaroon ng kakaibang pakiramdam si Yang Kai. Ang space-time river na orihinal na pag-aari ni Mo ay nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagiging pamilyar at pagkilala, na para bang maaari niyang bahagyang kontrolin ang kapangyarihan ng space-time river na ito. Ang pagtuklas na ito ay labis na ikinagulat ni Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, ito ang space-time river ni Mo, ang pagkikristal ng paglilinang ng buhay ni Mo. Kahit na matagal nang namatay si Mo, kahit na may space-time river si Yang Kai, hindi siya dapat nakaramdam ng anumang pagkakilala o pagkilala sa kanya. Nag-flash sa kanyang mga mata ang mga eksenang nakipaghiwalay siya kay Mo sa sunod-sunod na universe worlds. Sa tuwing pupunta siya sa isang universe world, matagumpay man o hindi ang pagselyo sa Black Ink source, hanggat nabubuhay pa ang anino ni Mo, hahanapin niya ito at aalisin dahil ayaw niya sa senior na ito na lumaban ng mag-isa sa hindi mabilang na taon upang magpatuloy sa paghihintay at pagdurusa. Ang paraan para maalis ito ay ang anino ni Mo na nag-inject ng huling enerhiya nila sa kanyang katawan. Ang bawat isa sa mga shadow na ito ay mula sa isang tiyak na yugto ng buhay ni Mo. Hinati ni Mo ang Black Ink source sa 3,000 bahagi at tinatakan ito sa iba't ibang universe world, na hinati ang kanyang buhay sa parehong bilang ng mga anino upang bantayan ang Black Ink source. Ang bawat isa ay may sariling space-time river, na umaagos mula sa araw na sila ay isinilang hanggang sa katapusan ng kanilang buhay. Ang mga anino ng iba't ibang yugto ng panahon ay nagbuhos ng kanilang huling kapangyarihan sa katawan ni Yang Kai, na kapareho ng pag-iral ni Mo. Sa mahabang paglalakbay na ito, nakipag-ugnayan si Yang Kai sa hindi bababa sa 2,000 anino. Sa madaling salita, higit sa 70% ng mga anino ni Mo ang kumilala sa kanya. Sa wakas ay naunawaan ni Yang Kai kung ano ang iniwan ni Mo para sa kanya. Binigyan niya siya ng kanyang space-time river. Sa pag-aprobo ng karamihan sa mga anino ni Mo, ang master nito, si Yang Kai ay maaari na ngayong ganap na pinuhin ang space-time river ni Mo para sa kanyang sariling paggamit. Ito ang huling paraan at regalo ni Mo. Ang kalungkutan ay dinala kay Yang Kai na parang tidal wave, na nilulunod siya. Wala na siyang panahon para gunitain ang nakaraan. Ang Black Ink ay nagising na at nakatakas, at ang hukbo ng human race ay malapit nang masira anumang oras. Tiyak na makukuha niya ang regalo ni Mo sa lalong madaling panahon upang palakasin ang sarili. Gayunpaman, lubos niyang naunawaan na kahit na nag-iwan si Mo ng maraming pangyayari, hindi ito maituturing na walang kamali-mali. Marahil ay hindi niya naisip ang tungkol sa kanyang paglilinang. Noon, nang umabot sa bottleneck ang cultivation ni Mo, naintindihan niya ang sarili niyang space-time river. Gayunpaman, iba si Yang Kai. Noong nagsasanay siya sa Universe Furnace, nasa peak lang siya ng 8th grade. Sa huli, nakipagsapalaran siyang i-activate ang 3 parts normalizing art para makapasok sa 9th grade. Bago iyon, na-condensed na niya ang space-time river.
Matapos sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Black Ink at Human Race, si Yang Kai ay wala ng maraming oras para lumago. Kahit na sa tulong ng Star Boundary at ng Myriad Monster World na dalawang Heaven Opening Realm Cradles at sa tulong ng sarili niyang Space-Time River, ang kanyang kasalukuyang cultivation ay medyo malayo pa rin sa peak ng 9th grade. Ibinigay ni mo ang Space-Time River kay Yang Kai upang pahintulutan siyang gamitin ang kapangyarihang ito upang masira ang mga tanikala ng Heaven Opening Realm Method at maabot ang mahiwagang kaharian na iyon. Hanggat naabot niya ang kaharian na ito, ang pagkatalo sa Black Ink ay hindi isang problema. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay ang paglilinang ni Yang Kai ay medyo malayo pa sa tuktok ng 9th grade. Kahit na nakuha niya ang regalo ni Mo, imposibleng makalusot siya sa ganoong kaikling panahon. Ang regalo ni Mo ay maaaring magbigay daan sa kanya na lubos na mapabuti ang kanyang Great Dao, ngunit hindi ito makakatulong sa kanyang paglilinang. Marahil ay naisip ni Mo ang bagay na ito, marahil ay hindi, ngunit nagawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya. Bilang isa sa 10 martial ancestors, nag-iwan siya ng napakaraming relic para sa nakababatang henerasyon ng human race. Matapos maunawaan ang mga intensyon ni Mo, pinatahimik ni Yang Kai ang kanyang isip at direktang ipinatawag ang kanyang sariling Space-Time River. Kung ang Space-Time River ni Mo ay inihambing sa isang palikaliko na dragon, kung gayon ang Space-Time River ni Yang Kai ay parang isang maliit na ahas. Sa karamihan, ito ay parang isang higanteng sawa. Gayunpaman, nang lumitaw ang Space-Time River ni Yang Kai, ang magulong tubig ng ilog sa paligid niya ay nagsimulang magsalubong patungo sa kanya, sumanib sa kanya at pinalakas ang kanyang katawan. Hindi napigilan ni Yang Kai na magpakawala ng mahinang ungol nang maramdaman niyang medyo nahihilo ang kanyang ulo. Lahat ng uri ng malalim na pananaw ay lumabas ng hindi mapigilan, halos lumubog sa kanyang mga iniisip. Ang Space-Time River ay nabuo mula sa kapangyarihan ng kalawakan at oras at pinalapot ang maraming Great Dao, na lahat ay mga pagpapakita ng mga Great Dao. Sa pag-aproba ng mga anino ni Mo, ang pagpino ni Yang Kai sa kanyang Space-Time River ay walang pagtutol, ngunit ang paglaki ng Space-Time River ay nangangahulugan na ang mga natamo at insight ni Mo sa iba't ibang Great Dao ay naibigay na lahat kay Yang Kai. Si Yang Kai ay likas na nakaramdam ng krisis. Kung hindi niya makayanan ang epekto ng Great Dao na ito, baka may mangyari na lubhang nakakatakot. Martial Peak, Kabanata 5980. Ikaw. Si Yang Kai ay may mahinang pakiramdam na kung hindi niya makayanan ang pagbibinyag ng mga puwersang ito ng Great Dao, siya ay maaasimila sa isang bahagi ng Great Dao, at ang dalawang Space-Time River ay tiyak na babagsak. Dao Tribulation. Ang kaisipang ito ay hindi maipaliwanag na lumitaw sa isip ni Yang Kai. Ito ay isang kapighatian ng paglilinang. Kung ang isa ay makapagtagumpay sa kapighatiang ito ay lubos na makikinabang sa kanila. Kung hindi, mapapahamak sila. Kaya ito ang kahirapan na kinailangan ng isa kapag naglilinang sa sukdulan. Mabilis niyang na-activate ang Soul Warmang Lotus para protektahan ang kanyang isip. Ang sitwasyon ay bahagyang mas mahusay, ngunit ang Soul Warmang Lotus, na palaging matagumpay, ay hindi maaaring gumanap ng isang mapagpasyang papel. Kung ang huling regalo ni Mo ay ihahambing sa isang malaking kapistahan, kung gayon ang Soul Warmang Lotus ay magiging isang antidote. Noong nakaraan, kapag ang isip ni Yang Kai ay sinalakay ng mga panlabas na puwersa, ang Soul Warmang Lotus ay nagawang protektahan siya ng mabuti, tinitiyak na ang isip ni Yang Kai ay nananatiling buo at ang kanyang kamalayan ay nananatiling malinaw. Gayunpaman, iba ang regalo ni Mo. Ang Great Dao Power sa Space-Time River ay hindi lason, ngunit sa halip ay isang mahusay na suplemento. Ngayon, nakadepende ang lahat sa kung kakayanin ni Yang Kai ang ganitong uri ng suplemento. Ang Soul Warmang Lotus ay hindi gaanong napakinabangan, kaya't si Yang Kai ay maaari lamang subukan ang kanyang makakaya upang pinuhin at makuha ang lahat ng bagay sa Mood Space-Time River, kinuha ang lahat ng kapangyarihan ng Great Dao para sa kanyang sarili. Ang maliit na parang ahas na Space-Time River ay mabilis na lumawak, at habang ginagawa ito, ang bilis kung saan ito lumamon at nagpino nito ay tumaas din. Isang malakas na presyon ang nagmula sa loob at labas, na naging sanhi ng pag-crack ng balat ni Yang Kai at paglabas ng dugo. Sa kanyang kasalukuyang pisikal na lakas, medyo mahirap para sa kanya na magtiis. Nang walang anumang pag-aalinlangan, isang malakas na dagandong ng dragon ang umalangaw nang lumitaw ang 10,000 Zanglong dragon na katawan, na nagiging dragon habang ang presyon sa katawan nito ay lubhang hamina. Gayunpaman, ang gintong dragon na ito ay ganap na naiiba sa karaniwang hitsura nito. Isang mayaman at komplikadong Great Dao na enerhiya ang pumalibot sa Divine Dragon, sinusubukang i-assimilate ito sa Great Dao energy.
Ang kaliskis ng dragon sa katawan ng Divine Dragon ay tumayo, lumalaban sa kaagnasan ng Great Daw. Sa loob ng paikot-ikot na space-time river, ang dagandong ng dragon ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Sa labas ng space-time river, ang Black Ink ay nagpakawala ng mahinang dagandong nang bumalik ang marami sa kanyang selyadong Black Ink source. Ang kanyang lakas at momentum ay tumaas sa hindi kapani-paniwalang bilis. Hindi tulad ng minamadaling pagkilos ni Yang Kai, mayroon pa siyang oras para imbestigahan ang sitwasyon sa space-time river. Ang Black Ink source na nagbalik ay orihinal na kinuha mula sa kanyang katawan, ngunit ngayon ay binawi lamang ito, at hindi lahat ng iyon ay binawi, upang makontrol niya ito ayon sa gusto niya. Walang puot o hinanakit sa kanyang mga mata, kundi kaunting komplikado lamang. Tulad ng sinabi nila ni Mo, kahit na ang kanyang pag-iral mismo ay isang kasalanan, dahil siya ay ipinanganak, dapat siyang magkaroon ng karapatan na ituloy ang kanyang sariling kaligtasan sa halip na makulong sa likod ng pintong iyon magpakailanman. Ang Black Ink strength ang pundasyon, at ang kanyang kamalayan ay isang katalinuhan lamang na ipinanganak mula rito. Kahit nawala ang kanyang kapangyarihan, magkakaroon pa rin ng ilang uri ng kadiliman. Kailangan kong magpasalamat sa iyo. Mahinang bulong ni Black Ink, marahang kinuyam ang kanyang kamao at binawi ang lahat ng kanyang lakas. Noong nakaraan, mahirap para sa kanya na ganap na kontrolin ang kanyang sariling lakas dahil ang paglaki ng kanyang lakas ay lumampas na sa saklaw ng kanyang kamalayan. Kung gusto niyang kontrolin ang ganitong uri ng lakas, kakailanganin niya ng mas malakas na kalooban. Gayunpaman, sa nakaraang paglalakbay ni Yang Kai, ginamit niya ang Profound Gate upang aisil ang higit sa 30% ng kanyang Black Ink source. Bagamat lubos nitong pinahina ang Black Ink, isa rin itong blessing in disguise. Kahit papaano, ganap na niyang makontrol ang sarili niyang lakas. Kung ikukumpara, ang Black Ink sa ganitong estado ay mas nagbabanta kaysa noong siya ay nasa pinakamataas na antas. Nakataas ang kanyang kamay, humawak siya patungo sa mahabang ilog at sumigaw. Lumabas ka, ayaw niyang may makahawak sa naiwan ni Mo. Upang maprotektahan ang Primordial World mula sa pagkawasak, nagkusa pa siyang umalis sa Primordial World at tumalon palabas ng Space-Time River, natatakot na ang kanyang lakas na sumasabog ay sirain ito. Ang Space-Time River na ito ang huling alaalang iniwan ni Mo sa kanya. Sa paghila na ito, isang dagandong ng dragon ang biglang umalangaw mula sa Space-Time River. Si Yang Kai, na sumisipsip at nagpapadalisay sa kapangyarihan ng ilog, ay biglang naramdaman ng isang malakas na puwersa na humawak sa kanya, na parang gusto siyang kalagkarin palabas ng ilog. Hindi niya naramdaman ang pag-iral ni Black Ink, ngunit sigurado siyang siya iyon. Sa lahat ng oras na ito, na-curious siya kung anong uri ng individual na kapangyarihan ang taglay ng Black Ink at kung anong uri ng kaharian ang maalamat na Creation Realm. Sa sandaling ito, personal na naranasan ni Yang Kai ang takot ng Creation Realm na ito, ang kapangyarihan ng Black Ink. Sa kabila ng paghihiwalay ng dalawang space-time rivers, nagawa pa rin niyang gumamit ng napakalakas na puwersa. Kung hindi dahil sa Space-Time River, tinansya ni Yang Kai na sa kanyang Divine Dragon na katawan, at sa kanyang 9th Grade Heaven Opening Realm na lakas, hindi pa rin siya makakatagal ng 3 galaw laban sa Black Ink. Hindi siya dapat mahuli. Kung siya ay nagtago sa Moose Space-Time River, maaari pa rin siyang lumaban, ngunit kung siya ay mahuli, siya ay maghintay lamang sa kamatayan. Naliwanagan, umungal si Yang Kai habang baliw niyang hinihimok ang kapangyarihan ng Space-Time River sa pagtatangkang basagin ang mga tanikala. Gayunpaman, bagamat ang puwersang ito ay nagmula sa labas ng ilog, patuloy itong bumababa, na naging dahilan para mahirap para kay Yang Kai na gamitin ang kanyang buong lakas. Ang kanyang sariling Space-Time River ay patuloy na sumisipsip at nagpapadalisay sa kapangyarihan ng Space-Time River ni Mo, at sa napakaraming masalimuot at malalim na puwersa ng Great Daw na umaatake sa kanya, kinailangan niyang ilihis ang ilan sa kanyang enerhiya upang bantayan ang kanyang isip upang siya ay maapektuhan ng mayamang puwersa ng Great Daw. Pareho silang may mga pag-aalinlangan at ang sitwasyon ay nasa isang deadlock. Sa labas ng mahabang ilog, bakas ng pagkagulat ang mga mata ni Black Ink, na parang hindi niya inaasahan na makakalaban ni Yang Kai. Hindi niya napigil ang lumakas ang kanyang lakas at naiinip na sinabi. Lumabas ka, kung hindi, wala akong pakialam na personal na maglakbay. Hindi gustong sirain ng Black Ink ang huling alaala na ito. Alam niya na mayroon pa ring ilan sa Shadow Clones mo sa Space-Time River, at gusto niyang mapangalagaan ang mga ito. Kung siya mismo ang pumunta sa Space-Time River, tiyak na magdudulot ito ng hindi na mapananoli na pinsala sa Space-Time River ni Mo, at ang natitirang Shadow Clones ay maaaring masira pa. Sa loob ng mahabang ilog, ang tanging natanggap niyang tugon ay ang mas malakas na dagandong ng dragon. Bakas ng displeasure ang bumungad sa mukha ni Black Ink.
Matigas ang ulong tanga. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon, at maipapangako ko sa iyo na pagkatapos ng labanang ito, bibigyan ko ang human race ng isang lugar na matitirhan, isang lugar kung saan hinding-hindi papasok ang Black Ink strength. Ito ang kanyang huling konsesyon. Nahulog na si Mo, kaya wala nang kahulugan sa kanya ang human race. Ang pagiging handa na bigyan ang lahi ng tao ng tirahan ang kanyang huling regalo, hanggat kaya niyang protektahan ang space-time river ni Mo. Sa iyong panaginip, umalangaw-ngaw ang dagandong ng dragon mula sa space-time river, at sa pamamagitan ng siksik na enerhiya ng Great Daw, malabo na nakikita ng Black Ink ang dalawang higanteng gintong mga mata na nakatingin sa kanyang direksyon. Nakakalokong sagot. Malamig na sumangot ang Black Ink at humakbang pasulong, balak na pumasok sa space-time river. Gayunpaman, nang siya ay tumuntong sa mahabang ilog, ang tubig ng ilog ay biglang nagsimulang kumulo habang ang kapangyarihan ng libu-libong Great Daw ay hamampos sa kanya, na humaharang sa kanyang daan patungo sa ilog, na naging dahilan upang siya ay nanlamig sa gilid ng ilog. Ang eksenang ito ay parang ang figurine ng Black Ink ay nakaimbed sa dingding ng isang mahabang ilog. Hindi mabilang na rumaragas ang alon ang bumagsak sa kanya, ngunit ang Black Ink ay unti-unting lumulubog sa ilog. Hindi mapigilan. Sa loob ng mahabang ilog, naging solemn na ang ekspresyon ni Yang Kai. Sa maikling yugtong ito, bagamat nilunok at napino niya ang maraming kapangyarihan ng mahabang ilog ni Mo, na nagpapahintulot sa sarili niyang space-time river na maging mas malakas, hindi pa rin niya nagagamit ang lahat ng kapangyarihan ng mahabang ilog ni Mo. Kung gustong pumasok ng Black Ink, wala talaga siyang paraan para pigilan siya. Hindi nagtagal, nakapagdesisyon na siya. Kung hindi niya ito mablock, hindi niya gagawin. Ang space-time river ay isang lubhang espesyal na rehiyon, at ang ilog mismo ay nabuo mula sa kapangyarihan ng espasyo at oras. Kahit na pumasok ang Black Ink sa lugar na ito, hindi ito magiging madali upang mahanap siya. Sa ngayon, ang tanging magagawa niya ay iwasan ang pagtugis ng Black Ink at makuha ang pinakamaraming kapangyarihan ng ilog hanggat maaari upang palakasin ang sarili. Kung sapat lamang ang lakas ng isang tao ay magkakaroon sila ng mga kwalifikasyon upang makipagkompetensya sa Black Ink. Nang gagawin iyon ni Yang Kai, biglang lumingon si Black Ink at tumingin sa likuran niya. Malabo niyang naramdaman ang kakaiba. Ilang sandali pa, isang nakasisilaw na puting liwanag ang lumitaw sa kanyang harapan, at mula sa kanyang likuran, kung saan nagtipon ang hindi mabilang na mga miyembro ng Black Ink clan, isang puting liwanag ang bumalot sa isang figure at kumislap. Saan man ito dumaan, maging ang mga Royal Lords, Territory Lords, o ang mga sari-saring sundalo ng Black Ink clan, lahat sila ay pinugutan ng ulo, nag-iiwan ng mga bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo. Ang puting liwanag ay kumislap at lumitaw sa harap ng space-time river, na inihayag ang figure ni Zhang Ruoxi. Ang magagandang mata ni Zhang Ruoxi ay dumaan sa karamihan at agad na naunawaan ang sitwasyon, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng husto habang nakatitig sa Black Ink. Nang magtama ang kanilang mga mata, natigilan si Black Ink. Hindi niya inaasahan na may ganito kalakas na cultivator sa mundong ito. Kung tutusin, ayon sa impormasyong nakuha niya, ang pinakamalakas na cultivator sa panig ng human race ay isa lamang 9th grade Heaven Opening Realm cultivator. Kung talagang isasama niya ang tulong, ang pinakamalakas ay ang Giant Spirit God. Gayunpaman, ang babaeng ito na dumating. Tila nagtataglay ng aura na mas masigla at nakalaan kaysa sa Giant Spirit God. Ngunit nang maramdaman niya ang kapangyarihan ng pares ng purong puting pakpak sa likod niya, biglang naging mabangis ang ekspresyon ni Black Ink. Ikaw ba? Nakilala niya ang pinagmulan ng kapangyarihang nakapaloob sa mga pakpak na iyon. Naunawaan ni Zhang Ruoxi ang kahulugan ng kanyang mga salita. Nang sumanib siya sa kapangyarihan ni Burning Light at Seren Glimmer sa Chaotic Dead Territory, ang mga sinaunang alaala ng Heaven Grade Bloodline ay nagsimulang gumising, kaya hindi siya ganap na ignorante sa mga usapin ng malayong nakaraan. Nang marinig ang mga salita ni Black Ink, sumagot lang siya. Oo. At hindi. Ikaw. Ang ekspresyon ng Black Ink ay naging lubhang nakakatakot. Kahit na pinigilan ni Yang Kai ang higit sa 30% ng kanyang source, mayroon pa rin siyang walang malasakit na saloobin, kahit na may pagkakataon na magpasalamat sa kanya. Gayunpaman, nang makita niya si Zhang Ruoxi, ang kadilimang nakabaon sa kaibuturan ng kanyang puso ay biglang lumundag, na nilunod ang kanyang ugali. Habang nagsasalita siya, hinailan niya ang kanyang katawan palabas ng space-time river at humarap kay Zhang Ruoxi. Lumalakas ang kanyang hangarin sa pagpatay habang siya ay humakbang pasulong. Bigla siyang huminto sa pwesto at umiling, mahinang bamulong. Hindi. Ang Black Ink strength sa kanyang katawan ay marahas na lumundag bago niya biglang itinaas ang kanyang ulo at mabangis na tinitigan si Zhang Ruoxi, sumisigaw.
Ano ang mali? Siya ito. Sa sandaling ito, para siyang nawalan ng malay at bumubulong sa sarili. Ang kanyang anyo ay kumikislap nang bigla siyang lumitaw sa harap ni Zhang Ruoxi at sumuntok, sumisigaw. Bakit?